We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live din hi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Gipahigayon karong adlaw ang simultaneous multi-agency send-off and distribution sa mga tropang moserbisyo sumabot barangay ug elections sa Central Visayas. Samtang gipadayag sa COMELEC nga 95% na silang andam sa umaabot nga piniliay. Sayranta ang detalye, pinaagi ni ining report. Gipahigayon ang Unified Formation sa multi-agency sa luna sa South Road Property kun SRP sayo sa bundag. Gilangkuban kini sa dulan 2,000 ka mga augmentation gikan sa nagkadayang unit sa kapulisan sa Central Visayas, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard ug Bureau of Fire Protection. Apil usab ang National Grid Corporation kun NGCP ug ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ug ang Department of Education. Sila ang ipadala sa lalawigan sa Sugbo, Bohol, Siquijor ug Negros Oriental. Yapod-apod usab kanila ang mga supply sama sa vest, armas, bala ug uban pa. Apil sila sa 12,000 ka mga tropa diin ang uban na una nang gipakatap sa ilang mga assignment sa mga dapit sa rehiyon. Gipahigayon ang interfaith prayer atol sa kalihukan ug dayon ang pagbindisyon sa mga tropa ug ang mga kagamitan sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa maabot nga piniliay. Ditambong sa send-off ang mga opisyal sa mga hensya pinanguluhan ni COMELEC 7 Regional Director Attorney Lionel Marco Castillano. A successful election entails that the voter can vote. Maunay pinaka-importante nga makabotar sila. I remind you to let us remain professional and non-partisan at all times and meticulously ensuring that all essential preparations are implemented flawlessly. We are assuring everybody that the armed forces is committed to providing that condition that our voters can exercise their rights of suffrage. We have committed 280 personnel. Nya di pa apila na sir ang barko, kanang duha ka barko nato. We are committed to support, and there will be a fire visibility program for us to include intended for the fire safety, of course, firefighting, emergency medical first aid responses. Samtang gipaniguro sa NGCP nga way mahitabong power interruption sa maabot nga piniliay. Hinuon andam sila sa mga posibleng mahitabo. Andam na usab ang Department of Education sa ilahang mga magtutudlo nga moserbisyo sa eleksyon. Gidugang sa COMELEC nga 95% nga andam na ang tanan alang sa umaabot piniliay. What is that 5% left? Ang deployment na lang yun sa atong teachers, security personnel o balota. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Paghuot sa dagan sa trapiko sa maabot barangay ug elections ug sa adlaw sa mga minaday, gipangandaman sa City Traffic Management System kun CTMS sa Lapu-Lapu City. Labi na kay daghan karong road, concreting ug drainage improvement projects sa Dakbayan. Siloan Merondina sa report. Usa ang dan sa Barangay Basak, paingon sa Barangay Marigondon, sa adunay gipahigayon karong road concreting ug pipe-laying projects. Sa maong dapit usab nahimutang ang Babag National High School ug Babag Elementary School nga mga voting centers unya sa umaabot barangay ug SK elections. At bang niini ang usa ka dakong pribadong samang.
Matod ni Minerva Herodias, tigpamaaba sa MCWD nga sa 3.2 kilometers nga pipeline expansion project sa dapit, 165 meters na ang nahuman niini. Ubos sa kontrata, humanon sa kontraktor ang proyekto sulod sa 265 days. Gisugdan kini niadto lang unang semana sa Oktubre. Gusto ang City Hall nga mahuman na siya before sa pagpahigayon sa Ironman next year. I think February man siguro next year. So mo na siya among palingkamutan na mahuman before ana nga mga day. Subay niini, mupatuman og one-way traffic ang City Traffic Management System sa mong dapit at ulunya sa barangay ug SK elections, hangtod na sa pagtimaan sa adlaw sa mga minatay. Hinuon duha kalin ang himuon, usa paingon sa samang, samtang ang usa alang sa mga sakyanan nga mulahos paingon sa Marigondon. Aminado ang labaw sa CTMS nga makasinati gayud unya og paghuot sa dagan sa trapiko sa dapit. Busa ubay-ubay nga mga traffic personnel ang ilang ipakatap. Actually, ipaningkamutan na kuha niya. Mapaspasan lagi yung trabaho pero sa tanaw na ito, hindi makumplet. Inay, mga inspection nito. Last Friday, nag-inspection nito. Wala pa man, ibang pwede sininturon kay inaanlan pa siya og isulon. Samtang ang management usab sa pribadong samang sa dapit, mihimo na usab og kaugalingon nilang pamaagi aron mas mapadali ang pagsulod sa mga sakyanan sa pribadong samang ug malikayan ang taas nga linya sa mga sakyanan. One entrance ug one exit gihapon ang ilang ipatuman. We already talk with the security guards na if ever maka-traffic gyud ang padung sulod sa MIMG, we need to have lots of security guards para ma-assist, para ma-inspect. Instead of having 2 teams, we might assist additional teams para ang flow sa traffic going to MIMG smooth siya. Matod sa CTMS, mukapin sa 60 ka mga traffic enforcers ang ilang ipakatap atol sa adlaw sa mga minatay. Samtang kapin sa 80 usab ka mga traffic personnel sa 38 unya ka mga voting centers sa Dakbayan. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Mga nagnegosyo ug nag-operate sa mga fish pen sa Lamacan o wetland area sa Mandawi City nang hinaot nga di makulban sa kaldero niining pagpahawa kanila. Kaganiha, nagpatabang na sila sa konseho. Ang dugang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, nadawat na ning mga operators ug mga fish pen diha sa Mandawi City ang notice nga gipadala sa City Hall butang nga ilang gikabalakan kay maapektuhan ang ilang panginabuhian. Sa regular session sa Mandawi City Council, mitunga kini mga residente nga apektado sa giplano nga clearing operations. Sila ang nanimuyo ug ang uban nagnegosyo diha sa wetland area sa may barangay Banilad ug Kabangkalan. Moabot sa 32 ka mga fish pen structures ang na-identify nga nag-operate sa may Lamacan o catch basin sa syudad. Napadalahan sila og notice sa miaging semana kay way permit ang negosyo ug gihatagan sa syudad og 3 ka adlaw sa pag-clear sa istruktura. Kahinumduman, bag-uhay lang gibaha pag-ayo ang parte sa Mandawi ug Cebu City ug usa sa natumbok ang grabing siltation sa may wetland area nakatampo sa problema. Kini ang rason nganong ang syudad gustong mahingusgan ang clearing. Hangyo nga dili lang unta ipatangtang. Kung pwede man gani unahon lang sa tunila padakan baron or limpyuhan ang mga drainages before ang kana if ever man gani siguro ang amo jung gusto is walay tangtang. Amo lang siguro paggamyan ang mga nets. Katiguangan nga nimo yung pudihan nga wa gyud tayo mga trabaho. Wa gyud tayo kuan kay meron gyud tayo ni giangkon sa mga nag-operate og fish pen, wala sila'y permit sa ilang pamuhi og isda. Apan usahay hinay kuno kaayo ang ilang panginabuhian. Ang mga sakop sa konseho mipagawasab sa ilang panahom usa kanila nangita og expert opinion kabahin sa baha. Ang district councilor sa Kabangkalan nagpangita sab sa sinkhole nga makasulbad unta sa problema. Muna siya suyupanan sa tubig nga mupundo din na kay catch basin maguna diyang dapitas sa Kabangkalan ang mga katubigan sa Lamban nga naanha ginaagas din ha sa kaniadtong open pa ng bito within an hour kung bisag unsa pa nakapuno diha. The agency who has the jurisdiction over that query is the BFAR because
and the protection of the area is within the jurisdiction of the DNR. Dito mo siya masangit. So mabahan siya kay naman ka-flow ang water. Kay ang fish net naamon siya sa tubangan. So naamon basura, di ba? Ikaw mismo na inalmang na naamon basura. So ang pagdaran sa water. Nasabutan sa konseho kaganihan nga sa ilang sunod sesyon, muimbitar sila sa mga opisyales sa lain-lain nga mga opisina, sa Environmental Office, sa Housing Office, yung sa Business Permit and Licensing Office, ug sa taga BFAR o DNR, aron mangayo gyud katinawan kabahin ning maong issue, aron masairan kung unsa sab ang konkretong plano sa dakbayan kabahin niini. Ses? Daghang salamat, Nico Sereno. 57 anyos nga babaeng gipusil patay kagahapon sa hapon sa nagbidugtong o wa mailhing mamumuno. Nahitabo kini sa sitio Magay, Barangay Tangki, Dakbayan sa Talisay, alas 4 kagahapon sa hapon. Ang biktima gila sa silingan ini nga si Josephine Basar, manglutoay og kanunon og siya usab ang mo-deliver nini. Sa pakisusi sa Talisay City Police, patay dayon si Basar human nakaangkon og samad pinusilan likod sa ulo. Giingon nga padong na unta mo pauli si Basar. Gisundan kini sa suspek sa sulunon nga dapit og dayong pusil sa likod sa ulo. Gisubay karon sa kapulisan ang kuha sa CCTV sa dapit aron sa pag-ila sa suspitsado. Usa sa gisubay sa kapulisan nga motibo sa krimen ang may kalabigitan sa ginadling drugas. Human matud pa sa nakuha nga report nga nahimo kini tigkuha o tighatod sa illegal nga drugas sa igsuon ini nga giingong drug lord. Ang igsuon ang nasikop na niadtong Agosto nining tuiga. Sa lalawigan sa Bohol, tulo ang nakalas samtang tulo usab ang naangol sa aksidente nga nahitabo sa National Highway sa Barangay Buenos Aires sa lungsod sa Carmen kaganihang buntag. Nasayran sa investigasyon sa Carmen Police Station nga gikan sa Davao de Oro ang mga nakalas ug naangol sa maong aksidente. Matud ni Police Staff Sergeant Rustico Bitasolo Jr., traffic investigator sa Carmen Police Station, paingon sa lungsod sa Carmen ang mga pasahero. Apan giingong nakatog ang driver sa sakyanan nga gisakyan sa mga pasahero ug mibangga sa Kamanayon Bridge. Gidala ang mga biktima uban ang driver sa Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital. Apan tulo kanila ang nakalas. Anaa na usab sa tambalanan ang lain pang mga pasahero nga luwas na gikan sa Kakuyaw. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Na-rescue ang 250 ka mga pasahero sa usa ka barko human masangad sa kadagatan sa Barangay Kaungkod lungsod sa Madrideo, Cebu. Pasado alas 2 ganiyang kadlawon. Nigikan ang MV Pilipinas sa pantalan sa adwana sa Dakbayan Sugbo alas 7 sa gabi o gikanagda untang mudunggo sa Iloilo alas 7 usab sa buntag. Sa initial investigation sa Philippine Coast Guard nga samtang naglawig ang barko sa gilayon nga 1.5 nautical miles sa Kaungkod, Madridehos. Ilakay kini sa fish cage sinungdan nga nihadto na hinuon kini sa mabaw nga dapit og nasangad. Daling nakaresponde ang mga Coast Guard personnel uban usab ang Madridehos Disaster Risk Reduction and Management Office og na-rescue ang tanan nga mga sakay sa barko. We should not compromise safety. Kay paramount importance ko na itong safety sa itong mga pasahero. Mga tricycle driver sa Mandawi City nga adunay balidong prangkisa, kwalipikadong makadawat og ayuda. Nanawagan karon ang Mandawi City Legal Office sa mga tricycle drivers nga mopahimo sa assistance alang kanila. Gikan kini sa national government ug gipaagi sa syudad. Makadawat sila og tag 1,000 pesos nga tabang. Ayuda sa kalisod sa sitwasyon karon. Gikinahanglan lang hinuon nga magdala sila og rekisito sa legal office una makaklaim. Samtang matud sa legal officer nga sa pagkakaroon adunay mga 1,000 ka mga prangkisa sa tricycle nga bukas sa mga gustong mo apply niini.
Gibuksan kini sa syudad, humandaghan ang mga tricycles ang wa na makarenew sa prangkisa sud na sa pipila ka katuigan. Katundo ng mga legitimate nga franchise ra ang maka-avail ani nya atuan ning ilihok since last week kay karon nga week by karon murag karon man ang deadline nila. Katong ni-apply nya itandi na to sa mga valid and existing mga franchise mao to sila mahimo nga beneficiaries. Mga maanindot nga handicrafts nga mugna sa mga persons deprived of liberty gikan sa lain-laing pasilidad sa Sugbo. Haom nga pangregalo sa nagsingabot nga Pasko. Atong ibida ang ilang mga produkto pinaagi sa report ni Mark Reggie Abelia. Kung talented ang mga sakop sa BJMP, di usab papildi ang mga PDL nga mibida sa ilang mga maanindot nga handicraft. Gikan sa mga bags, lampshade, dishwashing, parol ug uban pa. Kung mekos-mekos pa ang gibati kung unsa ang paliton pang regalo, ari na lang palit sa labor of love nga ginama sa mga mamugnaong person deprived of liberty kon PDL gikan sa laing pasilidad sa Sugbo. We have trainings for the livelihood products na ginagawa na ating mga PDL. So, handcrafted ito na ating mga PDL and then ito yung showcase natin sa mga bazaar, sa mga malls and other venue na pwede nating ma-showcase ang kanilang mga talents. Mapalit kini sa kantidad gikan sa 30 pesos sa dishwashing ngadto na sa 2,000 pesos nga maanindot nga lampshade ug handicraft nga galyon. Nang hinaot ang BJMP nga pinaagi niini, mabaid ang talento sa PDL ug aduna sila mabaon nga salapi sa ilan na unyang pagawas. Nakababag man ang bugnang puthaw sa ilang paglaya, apan gawas nun man usab sila nga mapakita sa ilang talento sa tibuok kalibutan. Sila ang PDL. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abelia. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa Eastern Visayas, duha ka managlaing insidente sa pagpamusil na hitabo sa Leyte. Usa sa mga biktima nga namatay, kandidato sa pagkakonsyal sa barangay Mataluto, Leyte. Sa irantang detalye sa report ni Chelo Valiena. Dead on arrival sa ospital ang 19 anyos nga si Gino Paglinawan, kandidato pagka SK Councilor, dihang gipauwanan ang ilang bay tungang gabi ni adtong Sabado, Oktubre 21. Laing usa ka tawo ang samdan. Sa investigasyon sa kapulisan, nangatug ang duha dihang gisud ang bay sa duha ka wa mailing suspetsyado kinsa mipauwan og bala sa mga biktima. Daling misibat palayo ang mga suspetsyado kinsa padayong giila sa kapulisan. 300,000 pesos ang ganti gitanyag sa Leyte LGU sa makatudlo sa responsable nga nagpusil patay sa barangay treasurer sa Kabungahan, Villaba, Leyte nga si Mateo Razonable. Gibanhigan patay si Razonable ni atong Oktubre 5 nang hinaot ang Villaba Police nga mas mapadali ang pagsulbad sa kaso ni Razonable aron makabot na ang hustisya alang sa biktima. Laing insidente sa pagpamusil ang nahitabo ganihang buntag sa barangay Kabungahan, Villaba, Leyte. Patay ang 48 anyos nga si Aldwin Perez, presidente sa Osaka Farmers Association sa barangay Tag-Abaca, Leyte. Mato ni Police Major Edwin Tolibas, hepe sa Villaba, Leyte Police, gikan naghatod sa iyang anak sa Kabungahan Elementary School ang biktima sakay sa iyang motorsiklo dihang gibanhigan. Padayon pang gisusi sa kapulisan ang motibo sa krimen. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Usa ka cloud cluster gawa sa Philippine Area of Responsibility ang gibantayan karon sa Pag-asa. Sa pagkakaroon, minus pa ang kahigayunan nga mamahimo kining usa ka low pressure area. Ang hanging amihan ang nakaapekto karon sa Northern Luzon. Samtang ang shear line kung ang panagtagbo sa hanging amihan o init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nakaapekto karon sa Central ug Southern Luzon.
Samtang dinhi sa Kabisayan, maayong dagan sa panahon ra ang masinati. Init ug igang sa buntag. Samtang pagkahapon o sa gabi, masinati nato ang mga localized thunderstorms. Actually, mula siya around 1 to 2 hours. Then, expect na weather condition for the next 3 to 5 days. Kasadya og kilig ang dalit sa Team Barda sa maging sino ka man alang sa ilang mga Cebuano fans atol sa Kapuso Mall Show ni atong Sabado. Ani ang report ni Femari Dumabo. Bisan og alas 4 pa lang sa hapon nga wala pa naabot sila si Barbie Forteza ug David Licauco na puno ng activity center sa usa ka mall. Ang mga Cebuano fans, ang uban kanila dunay mga bitbit nga balloons nga nakapangalan sa Barda ug way hunong sa pagsyagit. Mas migrabe ang kahugyaw sa pag-abot sa Barda Love Team nga mihalad og awit ug nag-pick up lines nga gikakilig sa mga fans. Mato di Barbie Forteza nga ang nakapa-energize nila ni David Licauco ang makita ang mainitong paghangop sa mga Cebuano fans. Kinibisan pa wala pa sila itulog o straight from the taping pa ang duha sa maging sino ka man. Game na game sila nga naghatag og kasadya. Nako, grabe. Ako, to be honest, pagod ako kasi we both came from taping. So parang parehas kami na hindi namin alam saan namin kukunin yung energy na pwede namin i-share sa kanila. Pero grabe nung nakita namin yung mga tao, yung nakita namin yung mga Cebuano, parang nawala lahat yun kasi sobrang worth it. Lahat, yung biyahe. And just to be here with all our Kapuso, sobrang saya and we love Cebu. I love Cebu and now Barbie loves Cebu. Oh, yes! Yun. Mga Kapuso, sana po ay sumubaybay pa rin kayo sa maging sino ka man. Last 2 weeks na kami. Marami pang abangan. Kauban si Marlon Melgazo, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa sa labing dako nga LTO District Office dinhi sa Sugbo ang gibuksan na. Gihimang formal opening sa 650 ka square meter nga LTO Mantawi City. Gisugdan pinaagi sa blessing sa opisina ug mga ekipo nila. Nahimutang kini sa commercial complex diya sa Mantawi Drive. Magkapin sa 8 ka buwan sab sukad gisiradaan ang kanhi LTO District Office sa usa ka mall sa Mantawi City. Yatong higayuna ang mga kliyente sa licensing o motor vehicle registration di palhin sa pagtransak sa Cebu City ug sa ubang silingang LTO districts. Ang kalihukan gitambungan sa mga local officials nga misaan og suporta ngadto sa ahensya. Sa iyang bahin, si LTO Regional Director Glenn Galario nagpasalamat sa mga opisyalis ug miawag sab og kooperasyon kanila. Gitambagan niya ang mga LGUs nga mangunay usab sa pagparehistro sa mga government vehicles diha sa ilahang buhatan sa LTO. Sa lalawigan sa Bohol, 61 ka mga kanhi sakop sa rebuilding New People's Army National Democratic Front ang nibalik na sa sabakan sa balaod. Atol sa seremonyas nga gipahigayon sa Ceremonial Hall sa Bohol Provincial Capital sa miaging Miyerkules, nanumpa sila nga mamahimong matinud-anon sa kagamhanan. Subay niini, gitahan usab sa kanhi mga rebelde ang ilang mga high-powered firearms. Sa milangkob sa Bohol Provincial Peace and Order Council, ang pagtahan sa mga rebelde gihangop usab ni Bohol Governor Aris Umintado uban sa pagsalig nga tabangan sila nga makabalik sa normal nga kinabuhi isip mga lungsuranon. Midugang ang gobernador nga nakatampo usab ang pagtabang sa kapulisan ug kasundaluhan sa nakalain-laing dapit sa lalawigan aron madasig ang mga kanhing rebelde sa pagbalik na sa sabakan sa balaod. Di pa ubos usab ang kahimtang sa panglawas sa mga rebel returnees ug ang pagpaubos kanila sa livelihood training aron ilang magamit sa pagbalik sa normal nga kinabuhi. Hatagan usab sila sa Provincial Social Welfare and Development ug panginabuhian. Nag-unity ride ang mga operators ug habal-habal drivers kauban ang mga opisyalis sa dakbayan. Gihimo nila kini niadtong weekend nga gipangunayan sa Federation of Mandawi Operators and Habal-Habal Driver Organization. Lakip sa mitambong nini ang
mayor, vice mayor o city administrator. Lakip sa katuyuan sa kalihukan ang pagpaminaw sa sentimiento sa mga riders o unsa ang ipangayo sa ilang sektor. Pamaagi sab kini sa pagpangonsulta kanila. Kinumduman sa miaging semana may padayag og kaandam sab ang syudad pagpatuman sa kamanduan sa Malacañang kabahin sa Balay Ronon sa mga delivery riders sama sa permit. Nang hinaot unta ang laing grupo sa mga delivery riders nga dili lisod-lisoron ang ilang grupo og di na maningil pa og dugang bayronon sa naunang interview sa BPLO Chief o Executive Secretary sa Mayor. Andam sila mutuman sa Executive Order og dili ihinayon ang pagpaningil sa permit apan ipaagi kini sa konseho. Huni sa De La Salle University Choral, mipatigbabaw ug midaog ato sa Choral Festival and Competition nga gipahigayon sa Busan, South Korea. Ang report ni Mark Reggie Abelia. Top prize for ethnic category. Top prize usab sa classical mixed category. Og nasungkit usab nila ang titulo isip Grand Prix winner. Kini ang mga nauli sa De La Salle University Choral atol sa Choral Festival and Competition nga gipahigayon sa Busan, South Korea niadto October 16 hangtod October 21. Kapin sa 30 ka malain-laing grupo ang gibuntog nila lakip ng 4 ka mga grupo nga gikan ra usab sa atong nasod. Sa ilang pag-abot sa nasod, mihatag sila sample sa ilang winning piece. Sama-sama nating abutin Matod sa conductor sa grupo nga si Joel Aquino nga midaog usab isip best conductor nga dili-dali ang maong kompetisyon. It's a big thing and to win over all those selected entries, napakalaking saya for us. Pag-angkon niya nga hangtod karon dili gihapon sila makatuo nga sila ang napiling Grand Prix winner. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abelia. Balitang Bisdak. Medyo mabugnawon nga panahon ug mga pag-uwan ang posibleng masinati sa ubang bahin sa nasod tungod sa duha ka mga weather systems. Apektado sa amihan ang Northern Luzon samtang shearline usab ang nagpasulabi sa eastern sections sa Central ug Southern Luzon. Adunay chance sa usab ang localized thunderstorms sa ubang lugar sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang uwan sa Samar ug Leyte provinces. Mausab sa ubang bahin sa Cebu ug sa Bohol. Adunay kay gayunan nga ang uwan sa ubang lugar busa, mangandam sa mga hulga sa baha ug pagdahili sa yuta. Ang ubang bahin sa nasod, sama sa Luzon ug Mindanao, mangandam usab sa mga pag-uwan. Ang kaligon sa kawayan nasuwaya na sa bisan unsa mga hagit sud sa taas nga panahon. Ang kaligon ini mamahimo sab nga pundasyon alang sa kalambuan sa atong nasod. Kini ang sentrong mensahe sa gipahigayong Bamboo Seminar sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City. Ani ang detalye sa report ni Mark Reggie Abelia. Magbago pa lang siya, ito relative. Ang kaminungdanon sa kawayan gitudlo atol sa 23rd Learn and Earn from Bamboo Expert sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City nga gipangunahan sa founder sa garden nga si Carolina G. Jimenez. Ang ituturo naman, paano kaya itong mga bamboos na ito mapapatagal natin ng 30 to 40 years? Kasi maraming nagrereklamo yung mga kanilang bamboo houses, wala pang 5 years, bumabagsak na. May paraan pala. So, yan ang ituturo. Gipakita ang pipila ka mga 47 ka mga managlahing bamboo species sa garden. Gihisgutan usab ang mga pamaagi sa bamboo treatment aron mas magdugay pang kinabuhi sa mga kawayan. Bamboo can be used for any type of building. It can be used for houses, huge event centers and pavilions. But in order for it to be used correctly, we need to make sure they're safe and strong and resilient. Atol sa lecture, gitudlo kung unsaon nga mas matabangan pa nga mulambo o mudaghan pa ang mga kawayan. Kauban si Rod Prado, Mark Reggie Abelia. Balitang Bisdak. Samtang makita ninyo kini mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com.
Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Buot namong pasalamatan ng mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas sa pila mga kapuso nato abroad tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pag-alagad sa nason. Sa 63 kaadlaw na lang Pasko na. Maayong hapon mga kapuso.